0-3 na itong Rain or Shine Elasto Painters pagkatapos matalo sa Barangay Ginebra kagabi. At ang nagiging start nitong Rain or Shine ay parehas na parehas din doon sa nangyari nung huling conference. Ang pinakaiba lang ngayon, wala silang import na pwedeng palitan. Noong last conference, ang naging dahilan dyan, hindi fit yung import na una nilang nakuha. Pero ngayong All Filipino, ang choice na lang ni Coach Yang Yao talaga ay mag-trade para makakaroon ng upgrade dito sa kanyang lineup. Kung titignan natin yung lineup nitong Rain or Shine, wala namang problema dahil nandiyan na si Kit Datu at si Luis Villegas. So, ibig sabihin yung height hindi na magiging issue dyan. Pagdating naman sa guard, sobrang dami nga nila. Kaya nga nila tinrade itong si Rain ng Batak. So, bakit nag-0-3 itong Rain or Shine? Well, nagkakaroon talaga na tinatawag na breaks of the game. Medyo hindi talaga maganda yung nagiging laro nila ngayon at mukhang kailangan ng pagbabago. Kaya nga itong napabalita nga na itong Rain or Shine ay mukhang papayag na dito makipag-trade sa Barangay Ginebra dahil mukhang kinakailangan talaga nilang palakasin yung kanilang lineup ngayon. Ang tanong na lang ay kung sino ang i-offer nitong Rain or Shine dito sa Barangay Ginebra para matuloy na ang trade. Dahil syempre kung ikaw Barangay Ginebra, gusto mo rin masiguro na hindi ka malulugi. Dahil of course alam natin Rain or Shine, kapag yan nakikipag-trade, gusto nila masiguro na patas yan. Actually, minsan nga very high yung demand nila katulad nung kay Bob Belga, si Calvin Oftana. Ang gusto nilang kapalit. So sa ngayon, itong Rain or Shine tumitingin daw sa Barangay Ginebra pati na sa Converge. Maski na sa iba pang PBA teams kung sino ang makukuha nilang player para lumakas yung kanilang lineup. Of course, posible na si Sidney Onwubere ang tinitignan nila sa Ginebra o di kaya si Stanley Pringle o kung sino pa man, hindi pa natin masabi. Maliwanag dito ang Rain or Shine. Handa na makipag-usap dito sa Barangay Ginebra dahil gusto nilang palakasin yung kanilang lineup dahil ayaw na nilang mabaon ulit sa mga sunod-sunod na talo katulad nung nangyari nung nagsimula yung Commissioner's Cup. Ito nga bang TNT Tropang Giga ay gustong kunin yung rights ni Matthew Wright na ngayon ay naglalaro abroad. Medyo matagal nang wala ito si Matthew dito sa PBA at parang kontento na siya sa paglalaro sa abroad at itong Phoenix naman clearly nag-move on na. Pero ang TNT naghahanap raw ng additional scorer at ang isa sa tinitignan nga nila ay itong si Matthew Wright. Siyempre kung gustong kunin ng TNT ito si Matthew, medyo kailangan marami silang ayusin dito. Una-una, kailangan tignan kung yung kontrata nitong si Matthew ay matatapos na doon sa pinaglalaroan niya sa team abroad. At kung hindi pa, kinakailangan nilang i-buyout yan. Pangalawa, yung rights nitong si Matthew ay nandito sa Phoenix, dito sa PBA. So, kinakailangan siyempre ay makuha yan nitong TNT Tropang Giga. At para yan ay mangyari, kinakailangan magkaroon ng isang trade transaction. Posible na mangyari yan dahil of course, kung alam na ninyo yung balita, sa ngayon meron daw usapan itong Phoenix at Converge kung saan yung rights ni Encho Serrano na ngayon ay naglalaro dito sa MPBL ay mapupunta dito sa Converge kapag siya ay naglaro na dito sa PBA muli. Ang kapalit ay hindi pa maliwanag pero ang isa doon sa mga balita ay baka si Alex Stockton daw. Pero hindi pa rin kumpirmado yan dahil maraming mga teams ang interesado sa serbisyo ni Stockton. Pero ibig sabihin, pwede talaga makuha yung rights nito si Matthew ng TNT kung maganda lang ang magiging usapan nila. So isa yan doon sa tinitignan natin ngayon. Dahil sa ngayon, itong TNT Tropang Giga mukhang nangangailangan talaga ng additional scorer. Itong si Brandon Rosen nakakatulong talaga pero mostly sa depensa at sa rebounding yan. At kinakailangan nila ngayon ng isa pang player na makatutulong sa scoring dahil syempre hindi naman kaya ni RR Pugoy na siya lang mag-isa. So sa ngayon yan ang kinukonsidera natin dito na baka gawin itong TNT Tropang Giga para mapalakas yung kanilang lineup. Siyempre, mahabang usapan pa yan dahil nasa kanila pa rin nga itong si Mikey Williams at hindi pa rin niya naayos. Pero maliwanag dito, hindi tumitigil ng TNT sa pag-upgrade ng kanilang lineup sa ngayon.